Okay, magandang araw mga kabatids, no? So, ang problema nitong unit na to, ayan, ayaw umandar. Tapos, walang MIL at battery indicator. So, ayan yung problema niya, no? So, ayan mga kabatids, no? Walang ilaw yung MIL at yung battery indicator. So, hindi umaandar ang unit, no? So, pinahatak na lang dito sa shop. So, yan ang alamin natin ngayong araw na to, no? So, kapag kaganyang problema, unang-una nyo i-check dito sa fuse box, no? So, dito sa fuse box sa ilalim, no? Sa bandang kaliwa. So, ayan mga kabatids, no? So, nilawan muna natin. So, ayan ang i-check nyo dito. I-check nyo yung pinaka ibabang fuse, no? So, ayan mga kabatids. Ito pinaka-ilalim na fuse box. Yung nagsosolong fuse dito sa ilalim, no? So, ayan. Ito yung fuse ng ECU. So, pinakababa yan. Nagsosolo yan dyan sa pinakababa, no? I-check nyo yung power supply nyan. So, itetester natin, no? So, ayan mga kabatids. Kailangan may power supply to, no? Ayan, meron naman siyang power. So, kabilaan. So, walang problema, no? May power supply siyang binibigay. So, ibig sabihin, walang problema ang fuse. So, ang isusunod natin i-check dyan ay itong wire. Dito sa socket, no? So, hanapin niyo dito yung brown wire na may guhit na itim, no? So, i-check niyo yung power niyan. So, meron naman siyang power supply. So, walang problema. Dito sa kabila, ayan, yung black, yung brown wire na may guhit na itim. So, yan yung itetest natin, no? So, ayan, meron naman siyang power. So, ibig sabihin, walang problema dito sa pinaka-socket niya, no? So, isusunod natin i-check dyan. Doon na sa may part ng battery, no? Dito sa may dalawang fuse dito sa malapit sa battery, no? So, okay naman yung battery niya, no? So, walang problema. Medyo nagkakaroon na lang ng dumi yung kanyang polo, no? O yung connector ng battery. So, ayan, 12.6. So, walang problema yung battery, no? So, bago pa naman. So, dito, hanapin natin yung fuse box, no? Dalawang fuse dito. Isang main fuse at saka isang 10 amperes, no? So, ayan mga kabatids. So, ito yung 10 amperes. Ito yung fuse dun sa main relay, no? So, para magkaroon ng power yung main relay, para masupplyan din niya ng power yung ECU. So, ayan mga kabatids, no? Itong pink wire na to, so, ayan, nahugot na. So, ibig sabihin, nandito ang problema niya, no? Hindi na siya nagko-contact. So, ito ang problema. Ang gagawin natin dito, mga kabatids, papalitan na natin ang fuse box, no? So, ayan, ikakat na natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. I-rerecta muna natin itong dalawang to, no? So, itong pink at saka itong red wire na to, no? Red na may guhit na orange, no? So, ayan mga kabatids. I-direct muna natin at para ma-check natin kung dito na ang problema, no? So, ayan. I-direct ko muna. Tapos, ititingnan natin kung magkakaroon ng ilaw yung battery indicator at MIL. So, ayan mga kabatids, no? Nagkaroon ng ilaw yung battery indicator at yung pinaka-MIL. So, ibig sabihin, okay na, aandar na ang unit, no? So, ayan mga kabatids. Papaandarin natin yan. So, andun ang problema sa may fuse box na malapit dun sa battery, no? So, ayan mga kabatids. Okay, ayan mga kabatids, no, umandar. So, papalitan natin ng bagong fuse box, no? So, ayan. 10 amperes lang yung fuse nito, no? Tapos, yung isa nito, yung kalapit nito, 30 amperes yun yung main fuse, no? So, tapos ito yung sa fuse ng main relay, no? So, yan yung naging problema niya. Nasira na yung kanyang fuse box dito sa pinaka main relay, no? So, ayan, dalawang fuse lang yung nandito sa may battery. So, isang sa main relay at saka isa sa main talaga, no? So, ayan mga kabatids. So, yan yung mga simpleng tips kapag ganun nawawala yung MIL at yung battery indicator, no? So, dun unang-una nyo i-check dun sa may fuse box, dun sa socket connector. Tapos, kapag wala pa rin, dito na kayo pupunta sa pinaka-fuse dito sa malapit sa battery. So, yan yung ating dapat gawin, no? So, ayan mga kabatids. Papalitan natin ang bagong fuse box.
Tapos papanda rin natin yung unit, no. So ayan mga kabudgets. So yan yung mga simpleng technique kung paano mag-check ng walang MIL at battery indicator, no. So yan yung mga simpleng tips. So ayan mga kabudgets, nagkamali pa ako ng dugsong ng wire, no. So babaguhin natin, ulitin. So ayan mga kabudgets, mali yung naidugtong kong wire, no. So yan yung dapat natin gawin mga kabudgets, no. Kapag walang battery indicator at MIL, siyempre hindi aandar yan. Dahil hindi gagana ang ECU, hindi tutunog ang fuel pump. So lahat wala, no. So ang matitira lang talaga yung sa langis at saka yung neutral. So pagka yun lang may ilaw, hindi talaga aandar ang unit natin, no. So ayan mga kabudgets, no. So pagkatapos nito, check natin, double check natin kung okay na ba yung andar ng makina ni customer, no. So double check natin kung may power supply, no. So ayan, goods. Yung kabila, okay, goods yung kanyang power supply. So wala nang problema dito, no. Isisilyado lang natin tong part na to. So ayan mga kabudgets, wala nang kwenta tong 10 amperes na to, no. Pinutol na natin yan. So lalagyan na lang natin ng electrical tape, no. So isisilyado na lang natin to. So ayan mga kabudgets. Mga kabudgets. Okay, mga kabudgets, no. Okay na yung unit ni customer, no. So ayan, maandar na, natira na lang ilaw yung sa langis, no. So i-change oil na lang to para mawala yung ilaw ng langis, no. So ayan mga kabudgets, yung mga simpleng tips kapag ganun ang nangyari sa inyong unit, yung ganun trouble, no, nawala ang battery indicator at yung MIL. So ganun lang ang gagawin nyo. Step by step, i-check nyo lahat ng kailangang i-check, no. Fuse ng ECU, tapos fuse ng main relay. So yan yung mga dapat nating i-check, no. So ayan mga kabudgets, no. Hindi nga nakikita ito.